Ay, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ako ngayon sa umaga na ito ngayon. Magpakitag sample sa inyo, prueba sa isa kaalaga ko nga manok. Nandito dito ito ngayon sa bahay. Dito ako ngayon na vlog sa grahe, sa ibaba, sa taas at tirahan namin. Kasabong pala, una sa lahat, magpasalamat muna ko sa inyo na aking mga subscribers, sa aking viewers. Thank you sa inyong lahat sa pag-support sa aking channel. At saka sa hindi pa, paki-subscribe din, paki-follow din, paki-share ang aking YouTube channel, Kaliyaw Kasabong TV, kasi sa dyan lang na paraan. Sa ganung paraan lang, mayroon talaga kayong makuha o matutunan sa akin tungkol sa pag-alaga ko ng mga manok ko nga sarili kong breed na ginawa ko mga sarili nga mga panglaban lamang. Kasabong pala, ang topic natin ngayon tungkol pala ito sa isa ka magsasabong. Hindi ko nabanggitin o asaan ko siya nga napanood, pero napanood ko siya mismo sa mga pinagsasabi niya tungkol sa pagka-backyard birders niya. Backyard birders daw siya, lugi daw, hindi kumikita. Yan ang isingit ko ngayon kasabong, kasi totoo yan. Mapanood nyo yan siya, yung sabungiro yan na backyard birders sa TikTok, kasi may TikTok account din ako. Mapanood niyo din ako doon. Kasabong pala, ito lang ang dahilan yan kung bakit lugi siya. Unang-una, hindi ang gibreed niya ng manok, hindi uso. Parang paliwanag ko yun sa inyo kasabong, para yan nga unit din ng cellphone. Pag hindi lumang unit na yan, hindi na kaano mabili sa mga bago naman. Kagaya sa pagmamanok, kung alin ang sumikat na linyada sa manok na nakitang nag-champion, nagpanalo sa mga event-event sa derby, anong kulay, yan ang mabilis sa bintahan. Kayong mga backyard birders lang, para sa inyo to, kasi napanood ko, parang hindi tayo mapaghinaan ng loob. Kagaya sa akin, backyard birders lang din ako, kayo ding mga maliit lang magsabong. Huwag kayong panghinaan ng loob sa mga pinagsasabi ng nagmamanok na yan, backyard birders na yon. Ito masabi ko lang sa inyo, gawin nyo lang ang tama. Kung asaan ang manok nyo linyadang nagpanalo na kilala kayo sa inyong lugar na nagpanalo, ipagpatuloy nyo yan. Yan ang payo ko sa inyo. Huwag kayong masyadong magpadala ng mga kwento. Yan ang sinasabi ko sa inyo, nakasira sa diskartes pagmamanok. Kanya-kanya tayo hilig sa pagmamanok, kanya-kanya tayong diskarte sa buhay kung paano aasinso. Ang sinabi kasi niya nga may kakilala daw siya nga big time breeders, yan lang daw ang lalong mayaman. Siya daw hindi kumikita sa pagmamanok niya. Baka naman binibinta niya ang manok niya o isinugal niya, natalo. Totoo yan, mayroong taong ganun, natalo, doble, wala siyang kinikita talaga. Lalo ang manok niya kung ilan-ilan lang piraso, tapos magbibinta lang siya ng 2 o 3 o 5 o 10 man yan, hindi ka pa rin kaano yan kumikita. Ang alam ko nagsasabong siya, pero bakit bibinta niya sa mababang presyo kung winning line ang manok niya, nagpanalo na siya ang magalaban? Ako kasabong, ang ginagawa ko, kung ang manok ko linyada manalo, hanggang ngayon hindi pa ako nagbibintag manok, di ko sinabing nalugi ako. Kasi sa pagdating sa sabong, kung sabongiro kang backyard birders, hindi mo kinikwenta ang magkano ang ginagastos natin sa isa ka manok natin. Kasi libangan natin ito, pupustahan natin, ilalaban natin. Kaya sarili nating gawa, sarili nating manok, malaki ang pagtitiwala natin. Bakit ibibinta mo ng mababang masyado na presyo na manok?
Halimbawa, kung kaya mo yan pustahan o pang minimum, ba't ibibinta mo na lang yan ng tag 3,500, 3,000 pagdating ng isang taon? Nga kaya mo namang pustahan ng 5,500 yan. Yan totoo kasabong. Mas taas ang manok mo kung halimbawa nagkahalaga tong 3,000. Pupustahan mo ng 5,500. Kung mananalo yan, hindi ka nalugi niyan kasi ang kasiyahan hindi kayang bayaran. Yan totoo kasabong. Ang kasiyahan sa isa kasabungiro kung manalo ang isa ka manok natin, masayahin tayong tao nung araw na yon na para sa atin ang panalo. Yan totoo kasabong. Kahit tinawag libangan, diyan tayo maging masaya kasi iyan ang kahiligan natin sa industriya, sa paglaban-laban ng manok. Isa tayo ka dugong magsasabong. Yan ang kasabong ang totoo. Pero kung nagmamanok ka, backyard birders ka, kung marami ang manmanokin mo, nagpindi sakay sa budget mo, kung hanap buhay, sabihin ko niya kasabong, hindi kayo lugi pag quality ang minamanok mo, nasa uso na sa panahon ang gagawin mong manok kung nag-backyard breeders ka pagbinta. Ito may tips ko sa inyo kasi alam ko ito, kasi total ko na ang pagkain ng manok kasi nagmamanok talaga ako mula bata pa ako, Negros hanggang nandito ako sa QC. Kumikita tayo sa isa ka manok pag ibibinta natin sa mabab presyo nga tama lang. Huwag nating hangarin parang di kayo mawad ang customer. Hangarin ang mga big time, iba ang presyo niyan. Baka yung mama na yun gusto naman yan na tapatan ang presyo ng kang idol biboy ng mga white kilso nga tag 30,000, 20,000. Sa maliit na magsasabong, ito ipapaliwanag ko sa inyo, ang tao nga patong lang kumikita pa nga sa manok, sa isa ka manok. Ibinta mo to ng 3,000, halimbawa 3,000. Siya ang magkuha ngayon ng buyer, papatungan niya 3,500. Kumikita na nga siya sa maliwanag sa isa ka manok lang, 500. Pag maibinta niya yung araw na yung punas na yun. Yan totoo kasabong, nangumisyon lang yun. Kung quality ang manok mo, mabilisan talaga yan. Sa 3,000, 3,500, yung totoo kasabong. Ngayon kung backyard birders kang marami-rami ang manok mo, kung makabinta ka, i-times nyo yan. Kung makabinta kayo sa tag 3,000 lang, makabinta kay 20 piraso. O, magkano na yan? Kung di ko nagkamali, 60,000. O, kung may 40 kayo na manok, o, kumikita din kayo niyan, hindi kalakyan kasi bawasan sa gastos nyo yan. Alam ko yan, hindi kalugi niyan. Kumikita ka talaga kahit kukunti. Huwag niyong hangarin na milyon ang kikitain niyo. Walang kikita ng milyon sa pagbibinta ng manok. Iba yung sinasabi niyo na mga big time kasi yung mayaman, may mga negosyo yung mga yan, may mga hanap buhay yan. Hindi inaasahan nilang milyon ang kinikitain nila, inaasahan nila. Bago sila nagmanukan, bago nagsimula, dati na ng mga negosyante. May mga paupahan niyang mga apartment, mga hotel, mga building, pundo. Yan paliwanag ko sa inyo. Kasi alam na alam ko yan. Hindi kay dahilan na di ko sang-ayon sinasabi niya. Yung mayaman daw, lalong yung mayaman sa pagmamanok na nagpa-farm. Hindi yan, namuhunan yan siya. Talagang naging big time yan, namuhunan, naging kilala. At saka ang mga manok yan, ginagastusan. May mga sa farm ang laki ding bayaran yan, gastusin. Kuryente, lahat yan, tubig, lahat bilangin nyo yan. Pagkain saboy, ulam saboy, sabon, libre lahat yan. Iaawas mo lahat yan. Kung bibilangin mo, kung kwintahin mo kung magkano ang kinikita mo. Kumikita din yan sila pero hindi kaano kalakihan. Yan totoo kasabo. Hindi logi kumikita. Yan totoo. Pero kung
backyard birders ka, ibibinta mo yung manok mo, isugal mo, ipusta mo sa ibang manok, natatalo ka, wala na talaga pag-asa. Mali ang diskarte mo yan, kasabong. Yan totoo, kasabong. Prank ka lang ako sa inyo. Kasi para to sa inyo mga baguhan, mga backyard birders na kung mapanood nyo yun, hindi ako ayon, totoo lang yan dahil tumatanda na ako sa pag-alaga sa manok. Yan, totoo. Sa amin sa Negros, pati mga babae nag-alaga ng manok pangbinta, ginawa ding hanap buhay yan. Bakit di nila sinasabing lugi sila? At saka isa pa, kailangan ang kunin yung mga inahin, yung quality at saka ang daming ilalabas na lalaki kung mangingitlog siya. Yan ang pinaka-importante. Kasi sa mga babae, medyo mahina ang kita. Kasi katay lang yan o kaya mahina sa bintahan pag babae. Iba ang presyo sa inahin kahit sa lalaki gawing mga panglaban. Yan totoo, kasabong. Sana mayroon kayong mapulot o matutunan, kayong mga baguhan pa lang o kayong mga panghinaan ng loob. Kanya kahit yung diskarte niya, sarili yan opinion. Irespeto na lang natin. Pero nasa diskarte niya, siya lang ang nagkamali sa diskarte niya. Bakit? Lugi siya sa pagmamanok niya. Nasa atin yan kung pag-aralan, pag-isipan natin ang mabuti kung paano ang maparaan. Kasi yan ang ginagawa sa mga negosyante, sa mga big time, kung haluan ng negosyo ang pagmamanok, kailangan marunong kang mo-compute at saka ang importanteng mamanokin mo yung nasa uso. Halimbawa, di na uso ngayon ang malakihan sa manok, kung ang minamanok mo, ganun pa rin, lugi ka talaga kasi di ka mabili yan. Pero kung ang mga manok na manukin mo nasa uso ngayon, nasa kulay sa mga paa, sa balahibo o sa linyada, lalo na kung makitang nagpanalo, yun na. Yan ka na hindi lugi. Kumikita ka pero hindi ko sinabing malakihan. Kasi garapalan na din ang tao nga maghangad ng malakihang kita sa manok. Kasi lahat yan na mga negosyo, kahit sa mga baboy, sa mga mag-farm ng baboy, iinawas yan sa pagkain ng baboy, kumikita din yan, hindi kaano kalakihan. Yan totoo kasama. Kahit sa mga manok, na mga katayin, yung mga puti, mga pangpalingki, kumikita din yan sila, pero nagdepende sa presyuhan at saka sa pagtaas ng feeds, kumita sila kunti. Yan totoo kasabong yung nagmamanok din ng mga katayin. Alam na alam ko yan dahil kabisado ko yan. Kasi alam ko ang paghawak din sa panghanap buhay. Yan totoo. Hanggang dito muna ako. Maraming salamat sa inyo. Thank you sa support binigay niyo sa akin. Maraming salamat. Basta tayong mga totoong nagmamanok, hindi tayo magpahuli pagdating sa labanan sa sabong. Yan lang.